nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto, sa panahon ng patuloy ang pagtaas po ng presyo ng mga bilihin, kumbaga isang mahalagang hakbang po ang hinain ng pamahalaan, kumbaga para maibsan at yung pasanin ng ating mga manggagawa. At para pag-usapan po yan, ating makakasama si Dole. Ito, kumbaga napakadaling kausapin na. Si Sec Benny Laguesma. At nasa kabilang linya ng ating komunikasyon, paano po nagsimula yung pagtutulungan po ng DOLE at saka po ng DA sa layuning sa ilalim po dun sa mga minimum wage earners po, yung sa 20 kilo ng rice programa, SEC? Ay, magandang hapon. Magandang hapon din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Una po yung kami po kasi ng Department of Agriculture, nung po pong nakaraang taon, meron po kaming tinatawag na Memorandum of Understanding or MOU, na kung saan po ang layunin ay magkaroon ng pagtutulungan o pagsasanib puwersa ang DA at saka ang DOLE sa mga bagay po o programa na pwedeng makatulong sa ating mga mamamayan. Sa bahagi po ng DA, mga magsasaka, mga isda. Sa amin naman po, ay mga manggagawa. Nito pong unang buwan ng atin pong pangkasalukuyang taon, yung pong MOU namin naging MOA na po, agreement na ibig sabihin ay mayroon pong mas may commitment o mas may ngipin. At kaya nga po nung nakaraang Martes, ako po humiling ng meeting kay Secretary Kiko Chu Laurel. At akin pong ipinabot sa kanya yung aking kahilingan at ika nga mungkahi na pwede bang mapasama dun sa pilot na gagawin ninyo. May kinalaman po sa yung ating mas malawakan na paglulunsad ng 20 piso per kilo na bigas sa 2026. Maisama naman po itong mga minimum wage earners para matulungan naman po natin na mapalakas natin yung kanilang pagkakataon na maka-access sa murang bilihin. At yung pong bahagi ng kanilang dapat ay iuukol sa pagbili ng bigas, kung hindi po yan 20 pesos, maiukol po nila sa mga iba pang pangangailangan nila sa ganun naman po ay makaramdam ng ginhawa. Kaya ako po ay nagpasalamat nga at natuwa kay Secretary Kiko na antimano, sabi niya, tayo may agreement na in principle. Hayaan natin na yung ating mga focal persons ay pag-usapan yung detalye para nang sa ganon, makasama na yung tatargetin natin na unang makikinabang sa darating na Hunyo. So yan po. At pagkatapos po ng pulong namin ng Martes, naupo na po sa the following day yung aming assistant secretaries. At medyo inaayos po nila yung may kinalaman sa mga logistics at saka operational concerns. Para naman sa ganun po ay medyo makita natin na walang masyadong balakid o kaya naman ay problema yung implementasyon at ito po'y tatakbo pagkalunsad po nito ng June ay hanggang December po. Hopefully, sana po maging maayos at maganda ang takbo ng implementasyon para pag-roll out po ng mas malawakan sa 2026. Medyo mas marami na pong mapapaloob ng mga minimum wage earners. At Sec, meron po bang ipapakitang requirements dun sa mga minimum wage earners po tulad po dun sa payslip? Ay opo, ito po ang maganda po dito sa aming pinaplano. Katulong po namin ang mga employers ng mga manggagawa na makikinabang po dun sa programa. Para po naman matiyak po natin na ang mapagkakalooban, talagang ang kategorya po nila ay mga minimum wage earners. At hindi po lumutang na naman yung mga pagpuna, pagtuligsa na kung sino-sino lang nakikinabang dyan, hindi naman totoo, di ba? So medyo gusto po namin maayos yun at nagpapasalamat nga po kami, medyo open po at medyo buong pusong tinanggap ng mga nakausap na mga employer. Sa iba-ibang rehiyon po ito, hindi po ito NCR lamang. At sila po ang atin pong mga regional directors, kaugnay ang mga regional directors din ng Department of Agriculture, magtutulong-tulong po para matiyak na yung programa ay maayos ang implementasyon. At gaano karaming manggagawang inaasahang mabibigyan po ng access po dun sa 20 kilo rice sa unang bugso ng implementasyon? Doon sa pilot testing, ang amin pong iminumungkahi at sana
bigyan kami ng complete na pagtulong at pagsuporta ng DA po, ay mahigit kumilang po mga 100,000. Opo, at ano po mensahe ninyo sa mga manggagawang Pilipino na matagal nang nangangarap na makabuluhang tulong sa gitna pa rin ng mataas na presyo po ng bilihin? Ay, una pong aking paalala o pakiusap, hintayin po nila na ang detalye at yung pong official na announcement ang galing po sa DOLE at DA, at bahagi din po yung pagbibigay sa kanilang impormasyon ng kanilang sariling employer. Wag po silang maniwala kung meron pong mga tao na magpipresenta o kaya magsasabi na sila ang tutulong dito sa ating mga manggagawa, pero laging ang tulong nila ay may konsiderasyon. Hindi po. Ito pong pagkakaloob ng ganitong klaseng programa, direkta po ito at wala po itong mga anumang konsiderasyon na liban lamang po doon sa mahigpit na bilin at tagubilin ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung pong delivery ng services natin maging accessible, maayos, matapat, at makinabang po yung mga higit na nangangailangan. Apo, at siguro habol ko lang, Sek, ano pa yung mga activity ngayon ng DOLE? Ay tuloy-tuloy po yung ating itagubilin ng ating Pangulo na magdaos ng jobs fair buwan-buwan, at kaugnay po dyan sa darating po na Independence Day, meron naman po tayong malawakang jobs fair. Ibig sabihin po, nationwide, magkakaroon po ng ganitong klaseng serbisyo. Apa. At hopefully po sana may magkaroon ng mga trabaho yung ating mga magsisilahok, yung ating po mga job seekers sa darating po na December 12. Nako, salamat po sa pagkakataon na Secretary Benny Laguesma. Baka meron po kayo mensahe sa ating mga manggagawa na sa inyong pagkakataon. Una po, maraming salamat po sa pagkakaloob ninyo ng panahon at tayo po yung makapagbigay sa tulong po ng inyong programa ng impormasyon na pwede pong mapakinabangan at hindi po fake news. Ikalawa po ay gusto po namin aming ulitin na kami po sa pakikipag-ugnayan sa media, sa atin pong mga kagaya po ng programa ninyo, tuloy-tuloy po kami magpapahatid ng mga balita o informasyon ng mapapakinabangan. At sana po ay tulungan kami, hindi lamang ng atin pong mga kaibigan, mga kasama po sa media, sa Tri-Media, kundi pati na rin po yung mga employers na gusto rin magmalasakit sa kanilang mga manggagawa. At ang atin naman pong mga manggagawa ay bigyan din po ng ikangay pagkakataon na maipaabot po ang mga programa at matulungan po ninyo ang ating pong pamahalaan na makapag-deliver ng tamang serbisyo, matapat at maayos. Ako, salamat po sa pagkakataon na Sec Benny Laguesma. Mukhang lagi kayong biktima ng fake news, Marami pong ganun na kumakalat talaga, kaya nakakalungkot po kasi imbis na tayo sana dire-diretso lang ang ating pong ikangay pag-angat ng ating kabuhayan para sa mga manggagawa, para po sa mamamayang Pilipino. Siyempre, nandiyan pa rin po yung mga balakid, mga sagabal. Pero siguro naman po kung kami po'y laging tinutulungan at ginagabayan, kagaya po ng ginagawa niyo sa ngayon, ay makapag-aabot po tayo ng tamang balita sa atin pong mga kababayan. Kaya maraming salamat po. Apo, at salamat din po, Sec Benny Laguesma, Sec po ng DOLE. Ingat po palagi. Kayo din po at mabuhay po ang inyong programa. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air.